Afternoon everyone. Ngayon po ay paano tayo ng ating mga multivitamins, minerals, electrolytes sa ating mga alagang manokis. Papasok ito ng pre-con to 14 day to 21 day keep. Ano po di ba galing nung nakaraan po i-discuss natin yung pre-con natin. Ang gamit po natin doon ay Bully Boy tsaka B22. Ito ganun pa rin, gamitan natin sila ng B22, Biminolac, Dectran Premium, Aminoplex tsaka Bolplex KQ. Ito pong mga gamot na to pwede na rin pandiinan to. Ito po kaya po kinontent ko tong Aminoplex ngayon. May molder sa akin si Sir ayaw niya magpapanggit actually talaga ng pangalan, tiga Cavite siya, si Bossing. Ito po ang order niya. Sabi ko i-content ko muna tong Aminoplex, pero in-introduce ko sa kanya to. Pero sabi niya matagal na rin daw siyang gumagamit ito, kaya lang hindi ko yung tamang dosage nito. Meron kasing dosage nito na 0.5, 0.3 at 0.2. Tinuro ko sa kanya sa lahat po ng mga nag-a-avail sa akin ng 21 day keep. Nakalagay po yun doon, at saka sinasabi ko kung paano yung tamang dami nito. Kasi minsan po pag nasobrahan kayo rito, ang manok ay nagiging robot po. Lalo na pagka hindi sanay sa malalakas na gamot. Kaya yun nung nakikita ni mga ano ko pa lang, mga baby stag ko pa lang, mga 3 months, 4 months, kinakarga ko na sila ng 2 gamot. Nang sa ganun, pagdating sa mga Dr. Blues, sanay na po sila. Ngayon, mabalik tayo sa ating papasok na tayo ng 14 to 21 day keep. Nagpurga na tayo. Nagaling na tayo sa nagdelaus. Tapos bacterial flushing, galing na tayo ngayon. Bago natin umpisahan, unang araw, purga. Ngayon, sa hapon, halimbawa hapon na, napurga nyo na ano nyo na yung mga nakarang araw. Ito, pag malaki ang katawan ng manok, 0.3 lang po nito. 0.3. Yan, pag malaki ang katawan, halimbawa, yung mga magugulang na manok, mga 2 years old, 3 years old, ang timbang ay nasa 2,350, 0.3 lang nito. 0.3. Yan. Ngayon po, sa stag, ganun din ang ano nila, pagkasat ng mga nasa 1.8, 0.2 lang binibigay ko nito. Pero, sa akin pong experience lang, hindi ko naman sinabing gayahin nyo lahat ng sinasabi ko rito. Sa akin lang na ikukwento ko lang ang aking method. Ito po, pag 0.3 nito, sinasamahan ko po ng 0.1 nitong Dectran. Kaya ito pinabili ko si Sir ng Dectran. 0.3, 0.1 ito. Yan. Pagka malaki ang katawan, 0.3, 0.1 ito. Pero pagka mga ang katawan ay 1.8, 0.2, 0.1. Ito. Yan. Yan po ang purpose nito. Ito may iron na rin to. Kaya lang iba po pag nasamahan po ng 0.1 nito. Itong dalawa na to. Iba po ang balasik ng katawan ng manok nila. Iba po ang ano nilang hindi sila yung natataranta. Kalmante sila, pero pagka binitaw nyo na sila sa oras ng laban, makikita nyo yung pag-aalerto nila. At the same time, tatapik din natin to sa pointing method ko naman. Kasi meron akong method na pinopointing ko ito, tsaka ito, at meron din akong pang pointing ng wala tayong B12 ngayon B12 tsaka ito. Ngayon ito B22. Ito pong B22, napakainam po nito sa manok natin. Unang-una, galing sanay na sila rito sa pre-con, kahit sa conditioning, kahit sa 14 day to 21 day keep. Ang ang kagandahan po sa Dr. Blues, pwede nyo isabay ito sa sa Omitol, sa Carbotec. Alam mo, pinainom sila sa umaga nito. Umaga, 1 peraso, tapos Carbotec, Omitol sa hapon. Yan. Kinabukasan, isa nito, tapos 3 patak nito sa hapon, tapos Omitol, sabay pwede. Kahit yung mga Dr. Blues po, hindi naman sila nag-overdose sa mga huwag na yung pagsasabay-sabay na 3 isa sa umaga, isa sa hapon.
Subukan na po yan. Tsaka itong ano natin gumamit ako ng Ballplex KQ. Ito, napakaganda po nito ng Ballplex KQ. Kahit sino pong baguhan, pag gumamit itong Ballplex KQ, kinumbay nyo itong mga pinakita ko sa inyo. Makikita nyo po, kung para maniwala kayo, subukan nyo muna sa bitaw. Taksakan nyo nitong point 2 nito, point 3, basta't point 1 lang lagi ng Dectran. Kasi masyado pong matapang ito. Tsaka huwag nyo gagawing maintenance to. Marami po nagtatanong sa akin sa Facebook, sa Messenger, kung pwede na ba i-maintenance. Hindi po pinang-maintenance to. Ito po, pambaboy po talaga ito. Ito, pwede sa baboy ito, yung mga biik, ginasaksak to ng mga, mga veterinaryo. Kasi ang karamihan po sa baboy, kulang sila sa iron. Yan, namumutla yung mga yan kasi nasaksakan ito. Ngayon, huwag nyong mini-maintenance nito. Ngayon, mabalik tayo rito. B22, tapos itong Biminolac, tsaka cod liver oil. Meron tayong cod liver oil. Sabi ng cod liver oil ito. Itong cod liver oil na ginagamit ko, in-order ko lang sa to, pero kung ano yung nabibili pang manok, parehas din to. Ayan, okay ho ito. Ito walang pagka-overdose o pagka itong mga gamot na sinasabi ko inyo. Na itong gamot na ito, napakainam po nito sa katawan ng manok. Napakainam po nito. Ayan, may vitamin E siya. At the same time, pang-pointing po talaga ito eh. Ngayon, inalam ko ang tamang procedure nito. Tinesting ko sa manok. Kung gusto nyo mapanood yung bitaw nito, itong mga to, bago kayo maglaban, sabi ko sa inyo lagi, testingin nyo muna sa bitaw. Pointing nyo sila, kung ano yung mga sinabi ko rito, gawin nyo, i-pointing nyo, tapos tsaka nyo ibitaw. Pag gumalaw, yun ang gawin nyo. Kasi ganun ako nung araw pa, 1990 pa, bago ako maglaban sa mga sabungan, tinetesting ko muna sa bitaw. Yan. Kahit ito ito makikita nyo itong mga pinakita ko sa inyo. Kung gusto nyo mapanood sa Facebook page ko, sa Domanok Wagoner din po na Facebook page, nakikita nyo po ang bitaw ron. Siguro mga next week, ipo-pointing ko nito itong mga ito. Ayan po, nandito na po tayo at ako'y susundo pa ng aking apo sa eskwelahan. Maraming pong salamat. Please subscribe and please hit the notification bell para lagi po tayong notify sa aking mga bagong videos. Thank you po. Keep on cooking. God bless us all.